Okay mga ka-ketchup, no? Dami naglalabas sa mga fake news, mga trolls. Kasi po kamakailan lang naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema tungkol dun sa petitioner na si Mr. Tayam, no? High school teacher po pala ito, no? Tapos yung inilabas na petition, yung na desisyon ng Korte Suprema, pinatulan ng mga trolls, no? Yung mga mahilig gumawa ng fake news. Malinaw po si sinasabi ng Korte Suprema na dinidismiss po yung petition ni Mr. Tayam. Bakit po? Kasi wala daw pong legal standing. Ano po ba yung legal standing? No? Ang legal standing, ano ba ang naging epekto nito sa'yo? Ano ang concern mo dito? Tapos, ano ba talaga ang ano mo dito? Ano ba talaga ang magiging epekto nito sa iyo, no? Yun yung legal standing, no? Nagkaroon ba ng epekto ito sa iyong pag-iisip, no? Ikaw ba nagkaroon ng anxiety? At kung ikaw ay nagkaroon ng anxiety dito sa petition mo na isinampa, no? Kasi nag-uutos siya, no? China-challenge niya mismo ang Korte Suprema na yung nangyaring botohan sa Senado ng 12 senador, no? Para ibakante ang lahat ng mga posisyon, no? Nagkaroon ngayon ng isipin si Mr. Tayam na mag-file ng kanyang petition sa Korte Suprema. At ito po ay agad na dinismiss, hindi rin naman po nagtagal, no? Kasi nga, ano ba naging epekto nito sa iyo? Ano ba ang concern nito? Ano bang malasakit na maidudulot nito, no? Hindi naman niya nasagot. Kasi kung ito ay nagkaroon ng malaking damage, no, sa kalusugan mo, sa pag-iisip mo, kailangan mo ng ano dito, ng tinatawag nating medical certificate, no, ng doktor. Pero kung wala, wala kang legal standing. Yun po yung ibig sabihin po nun. At napakarami ng trabaho ng Supreme Court, no? Sinabi din nila na yung problema ng Senado ay problema lang ito ng Senado, no? Hayaan na lang natin na sila ang magresolba niyan. Ayan ang sinasabi ng Korte Suprema, no? Tapos itong mga trolls, no, mga fake news, no, nagawa-gawa ng mga Duterte supporters, makikita mo ang sipag nilang magpalaganap ng mga fake news, mga trolls, no? Para ano? Para iligaw ang taong bayan sa aktual na nangyayari. Ang dinismiss po, no, ang ibinasura ng Korte Suprema ay yung petition ni Mr. Tayam. Kasi hindi niya po nasagot kung ano ang kanyang legal standing. Wala kasing nakitang legal standing ang Korte Suprema kay Mr. Tayam. Yan po yan mga ka-ketchup, no? At ingat po tayo, lalo na sa mga kababayan natin na hindi naman lubos na nakapag-aral, no? Papaganahin ng mga trolls, ng mga DDS fake news maker itong sinasabi ng Korte Suprema. Korte Suprema na nga nagpaliwanag tapos yung mga trolls magpapaliwanag pa, 'di ba? Talinuhan natin, no? Itong ano ni Mr. Tayam, petition niya ay ibinasura, no? At nananatiling legal, no? Yung ginawa ng 12 senador nung nagkaroon ng session, no? Kasi nga binakante ang lahat ng komite, no? Ang hindi lang nabakante yung tinatawag nating acting Senate President pro tempore. At yan naman po ikinilala ng ating Pangulong Marcos, na siya ang magre-resolba, no? Sa mga petition na ito, no? At yan naman po ikinilala ng ating Pangulong Marcos, na siya ang magre-resolba, no? Sa mga petition na ito, no? At yan naman po ikinilala ng ating Pangulong Marcos,
kahapon. No, binanggit niya yan. Binanggit niya si Win Gatchalian. Kaya mag-ingat po tayo sa mga trolls, no? Baka mailigaw kayo, no? Nananatili pa ring legal, no? Yung ginawang sesyon diyan sa Senado ng 12 senador. Yun po yan. At hindi po sinasabi kasi yung mga trolls sinasabi pumapabor ang Korte Suprema, no? Illegal yung ginawa ng 12 senador no nakaraang Hunyo, no? Hindi po ganoon 'yon. Hindi po ganoon. Ang ibinasura yung petisyon dahil walang legal ground o legal standing, no? At hindi naman ito nakaapekto dun sa petitioner dahil hindi naman niya nasagot, hindi niya na depensahan yung kanyang petition. No? Yun po yun. Sige po mga kaketsak, hanggang dito na lamang po. Ako po ang inyong kapatid, kaibigan at kausap. Pag-ibig.